himala. Boss J, may bahay ka pala sa Canada, pero bakit wala kang bahay sa Pilipinas? Aray ko po. Wait lang, baka mabangga ako. Let's go mga boss, mamaya natin ituloy yung kwentuhan. Baka mawalan ako ng trabaho, pambira. Alam nyo na, sobrang busy tayo dito sa Canada eh. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss, kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Huwebes dito sa amin sa Canada at mag-aalas 10 ng umaga. Nawa po kayo ay safe mga boss, kung nasan man talaga kayo nandun ngayong oras na to. Kamusta po yung mga kababayan nating OFW? Nawa po kayo ay nakatagpo ng mabait na employer at kayo po ay pinapasahod ng tama at pinapakain ng sapat at sa tamang oras. Mga boss, ngayong araw na to magtatrabaho na naman ako ulit, naka-IGA ako, pero meron pa rin akong part-time sa 7-Eleven. Sabi ko nga sa inyo, yung buong week na to ibinigay nila sa akin, himala. Kasi kulang na sila sa tao. Sana may mga mag-apply pa, lalo na yung mga kababayan nating Pilipino. Mag-apply kayo. Mga boss, may nag-comment sa akin kagabi bago ako matulog sa Facebook. Ang sabi niya sa akin, Boss J, may bahay ka pala sa Canada, may mga sasakyan kayo, pero bakit wala kang bahay sa Pilipinas? Aray ko po. Tama nga naman siya. Ay, yung nag-comment sa akin, hindi rin iba yun. Tropa din. Kaya ayun, natanong niya lang sa akin, bakit wala kayong bahay sa Pilipinas? Paano ba? Sa ngayon kasi mga boss, hindi pa namin yun priority yung magkaroon ng sariling bahay sa Pilipinas. Kasi wait lang, baka mabangga ako. Kasi ngayon ang priority namin ay yung pag-aaral muna ng binata namin. Siyempre, alam niyo na, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ganun kadaling magpaaral dito ng kolehiyo. Kaya ayaw namin mangutang para sa pagpapaaral ng ano ko. So talagang ito nga, sakripisyo ng konti. Hindi naman forever tong sakripisyo natin eh. Double job, minsan 3 trabaho para makapagtapos yung anak namin sa pag-aaral dito ng college. At sa tulong ng Panginoon, kapag siya nakagraduate, doon pa lang kami magsisimula na kumuha ng lupa at magpagawa ng sariling bahay na namin. At bukod doon, kaya isa pa rin na hindi kami nagmamadali na magpagawa ng bahay dahil wala pa namang titira. Kasi hindi naman kami palaging umuuwi. Minsan nga 2 years, ngayon possible 3 years bago pa kami makauwi. Depende pa yon kung magkano yung maipon namin pamasahe. Mga boss, gusto ko lang maging ano sa inyo, maging tapat ba
kung ano yung pamumuhay namin. Kasi sinasabi ko sa inyo na sino pa naman ang hindi gusto magkaroon ng sariling bahay, di ba? Ako lumaki ako nung yung tinitira namin ay hindi namin sariling bahay, di ba? So sino ba naman ang hindi gustong mangarap, magkagusto ng sariling bahay talaga na nakapangalan sa iyo? Kaya lang kasi gusto namin yung hinay-hinay lang, huwag magmadali. Hindi naman karera ang buhay. So kapag nakipagkarera ka, nakipagsabayan ka sa iba, lulubog ka sa utang. Kasi yung mga tao na yun, kaya sila na-achieve nila yun, kaya nakuha agad nila yun, kaya nagkaroon sila nun kasi pinag-ipunan nila yun, pinaghandaan nila. At kung sasabihin mo naman, kasi yung kakilala ko nag-Canada rin, may bahay na sila dito, may bahay na sila, ngayon mo lang nakita. Pero nung nandun sila sa time na nagsisimula pa lang sila, hindi mo sila napansin. Napansin mo sila nung nagkaroon na sila ng bahay, nung stable na yung pamumuhay nila. So alam niyo yung mga boss, kasi ako andun pa lang kami sa pagsisimula pa lang. At maaga pa, hindi pa ganun. Huwag kang makipagkarera, hindi naman karera ang buhay, hindi kompetensya ang buhay. Basta as long na nakakain ka 3 beses isang araw, wala kang inaapakang tao, kung may utang ka man, nakakabayad ka, wala kang ibang bisyo, patuloy lang ang buhay. Huwag mong pasanin ang hindi mo kayang buhatin. Para sa akin ganun mga boss. Hinay-hinay lang palagi sa desisyon. Huwag pa bigla-bigla, lalo na kung hindi pa naman kailangan, 'di ba? So priority muna natin yung edukasyon, mahalaga sa amin yun. Laging sinasabi sa inyo, hindi ako nag-aaral ng college. Kaya mahalaga yun sa akin. Let's go mga boss. Mamaya natin ituloy yung kwentuhan. Baka mawalan ako ng trabaho, pambira. Let's go. Diyan, dito ko sinasabit eh. Ano ba? Ayaw mo pa. Let's go. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss, at nasa mabuti kayong kalagayan. Lagi ako nagpapaalala sa inyo, no? Ganyan ko kayo kamahal mga boss. Totoo yun mga boss.
Mga boss, nandito na tayo sa 7-Eleven. Nakalimutan ko yung uniform ko eh. Oh. Alam nyo na, sobrang busy tayo dito sa Canada eh. Yung baong ko mga boss, so konti lang anin. At trabaho na ulit tayo mga boss. Let's go! Maulan mga boss. Maulan ngayon. What's up mga boss? Mga boss, ang lakas ng ulan. Pauwi na ako, inabot pa ako ng train, pambihira. Imbis na makakapagpahinga na ako. Ang aga pa naman napasok bukas mga boss, alas 5 ng madaling araw. Ay nako. Yung pa naman ang pinakaayaw kong oras, yung papasok ako ng madaling araw. Tamad ako bumangon. Pangarap ko yung mga boss, magkaroon ng sariling bahay. Kahit nung nagkaisip na ako, nalaman ko na yung tinitiran pala namin bahay ano man tawag sa atin nun mga boss? Ano yung parang rights lang. Wala talagang titulo. At syempre, parang hati-hati sa magkakapatid, ganun. Iba pa rin yung may sarili ka talagang bahay at yung talagang nakapangalan sa'yo. Sana magkaroon kami noon. Sana magkaroon kami ng sariling bahay, no? Di bale. Pag nakagraduate ang anak ko, yun naman yung ipapriority namin. Para pag nag-for-good na kami sa Pilipinas, kahit na maliit na bahay, magkaroon kami. Yung talagang sa amin, yung sarili namin na nakapangalan talaga sa amin. Diba? Masarap yung ganun eh, no? May sarili kang bahay, kahit maliit lang. Kahit na hindi gaano maganda yung design, kahit parang kubo lang. Importante, sarili yung bahay na hindi ka mangangamba na merong ibang nagmamay-ari, diba? Darating din yun mga boss. Antay-antay lang. Let's go mga boss. Tapos na naman ng isang araw ko dito sa Canada mga boss. Ay buhay. Naabutan natin ang train mga boss. Pakita ko sa inyo. Ayun o. Naabot tayo ng train. Kaya mga boss,
Mahaba pa ba? Naiinip na eh, no? Yun mga boss, tapos na. Ito na ako sa bahay mga boss. Maraming salamat mga boss ha, sa pagsama nyo sa akin sa buong gabi na to. Inabot na ako ng gabi. At nakatapos na naman ako ng 2 trabaho ngayong araw na to. Bukas ulit mga boss. Maraming salamat po ulit sa inyo. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.